Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating quiet time sa umagang ito ay babasahin natin mula sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10 na nagsasabi, "Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa." Bigsi lang po yung point ko dito. Kasi pinapakita kasi dito yung pagiging mapagpakumbaba. Kasi kahit nga sabi nga po dito, kahit nga si Jesus nung pinanganak siya at nagkatawang tao, hindi siya naging mataas. Siya naging mapagmataas kahit alam niya siya. Diyos siya. Pinakita niya na pagiging isang magandang halimbawa ng pagiging isang tao. Hindi siya naging mataas kahit alam niyang, kahit pasabi pa nga po dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling pantay ng Diyos. Ibinaba pa rin niya yung sarili niya. So ayun lang po, parang isa din naman na ako punta rito yung nagsulat ni Jade. Malinis lang, nagsulat ako pero maliit lang. Yung he humble himself. Isa kinross reference ko yung Luke 14:27. Yung sabi niya doon na kapag hindi mo kineri yung cross mo, you cannot be my disciple. So napakalaking hamon na daily cross ko yung yung humility, yung humbleness. Parang ang laki ng hamon talaga sa akin dahil kilala ko na prideful na tao, kilala ko na parang hindi ako nagpapatalo, alam mo yung gano'n. So sabi ko nga dito ano yung maging excuse ko kung fina-follow ko si Jesus, anong maging excuse ko na hindi ko i-follow yung pagiging humble niya. Ang hirap magpaka-humble sabi ko nga dito, even in persecution, even in death, nakuha niya magpaka-humble. What more ako pa na gusto mag-follow kay Jesus, na nahamon talaga ako na i-walk ko yung daily cross ko para tawagin akong totoong disipulo ni Kristo. Nakaka-challenge. In words, humble to hambog. O kasi medyo ako pagka mayabang. Pero yung example ni Jesus, ang hirap talaga, ang hirap talaga yung sa verse 4, siya si God, Diyos siya, di ba? Pero doon siya sabi na yun yung kinuha niya yung islat para makita natin yung example niya, di ba? Hindi siya nagmata para parehas tayo, di ba? Alam mo yung gano'n? So napakahirap siyang gayahin yung klase ng character na meron si Christ. And ako talagang napaka-challenging kasi unang-una
hirap pagpakumbaba eh. Minsan, alam mo, parang feeling mo, ikaw yung tama, pero sa may mga ganun sitwasyon na mahirap talaga siyang mapagpakumbaba. Pero yung challenge sa atin na magpakumbaba doon. Kaya sa akin, parang dapat i-imitate ko si Christ dito sa examples niya. No? Ang sabi niya ito sa verse 2, now make me completely happy, live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as in you, if you were only one person. Na parang dapat parang as disciple nakapaligid, dapat pakiramdam mo naging harmony, diba? Harmony, parang solemn lang, parang peace, diba? May ganun dapat. And challenge lang sa akin na tularan ko yung ganung character ni Christ. Yung nagbabind lang talaga sa atin is love and spirit. Kasi yun nga, di ba? Sabi nga ni Pablo na lubos ninyo ang aking kagalakan sa verse 2. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa sa isang puso at diwa. Talagang ito yung paalala ni Pablo sa mga taga-Pilipos na kailangan silang magkaisa at magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa, na ito rin ay isang paalala sa mga disipulo sa ngayon na kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal at pagkakaisa. At ito yun ang magiging magdadrive sa atin na maging humble, magdadrive sa atin na hindi natin iisipin na tayo ay isang mas angat tayo sa iba, kasi isipin natin na dahil sa pagmamahal natin sa bawat isa, isipin natin na sila ay mas kailangan ng yung mas sigit sa atin, kasi yun yung magdadrive sa atin na maging pakumbaba. As example ni Jesus, di ba? As Jesus, kapantay ni God, bumaba siya at naging tao, naging kasama natin. Ito yung mga bagay na example na talagang kailangan kong ma-imitate, kailangan kong ma-practice. Kasi minsan tama nga si Brandon, as human, meron tayong tendency talaga na bakit sino ka ba, parang gano'n. Parang may tendency tayo na mas magaling ako sa inyo, may tendency tayo na maging prideful. Pero sa example ni Jesus, kailangan ko na matutunan na maging humble nga, maging mapakumbaba, kasi ito yung gusto at nais niya. Hindi bro, dami-dami mo sinulat eh. Go! Kaya yung sinulat mo, bro? Yung sinulat ko kasi sinabi niya rin eh. So sa akin lang, dagdagan ko lang. Bigyan mo ng S mo para... May plural na bro, plural na. Ano lang, siguro yung tinuturo sa atin ng binasa natin sa Kristo. Para sa akin, mahirap patayan si Kristo, yung bawang Christ. So, katulad ng sinabi niyo, yung mayroon tayong emosyon na talagang minsan dinadala tayo dun sa part ng hindi pagiging Kristiyan. Dito kasi naliligalig si Paul sa mga taga-Pilipos kasi minsan may ibang turo sila na tinatanggap. So kaya sinulatan niya sila dahil gusto niyang paalala sa kanila kung ano ba yung halimbawa ni Kristo, kung ano ba yung pinakita halimbawa ni Kristo. Diba si Jesus ay mapagpakumbaba, malasakit, pagmahal. Minsan yung mga bagay na yun hindi natin kayang ibigay yung 100% natin, pero si Christ binigay niya para, alam mo yun, magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun lang bro.